The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that he who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but the world might be saved through him." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pardon my boys. Ano po? Bedroom boys. A boys who wanted to stay in bed. Let me begin by answering the question. Father, yung po bang cross sa altar, yung maliit na cross, saan po ba yan nakaharap? Sa pari o sa tao? Ano po? Palagi may nagtatanong dyan. Ano po? Yung mga naghahanda ng altar table. Yan po bang maliit na cross sa altar table? Saan po ba yan nakaharap? Sa tao o sa pari? Ano po? Hindi nyo napapansin, no? Maliban doon sa naghahanda. Ha? Ang sagot dyan ay, kung merong malaking krus sa likod, ang maliit na krus sa altar ay nakaharap sa pari. Ano po? Kung walang malaking krus sa likod, yung krus sa altar table, nakaharap sa tao. Ano po? Para lang matigil yung tanong na yun. Ano po? Ha? To remind the people, to remind the celebrant, the presider, that the altar is the altar of sacrifice. This sanctuary is not a stage for someone to perform. It is a sanctuary to remind us of the offering of God for our salvation. Now, we venerate the cross, please remember this, only in relation to Jesus. We venerate the cross only in relation to Jesus. So anything in the church we venerate, it is in relationship to Jesus. We venerate Mary in relationship to Jesus. We venerate the saints in relationship to Jesus. Not all martyrs we venerate. There are martyrs not in relation to Jesus. They are martyrs for the country, so they are called heroes. But those who died for their faith, we call them martyrs of faith, and we consider them saints. Only in relation to Jesus. The celebration of today is only in relation to Jesus. Not all crosses are being exalted. Only the cross where Jesus died. So the only relic that we take from the cross, it's not from all crosses, but only from the cross of Christ. Mahalaga po yun. Ano po? Because the cross, especially in the Roman period, it is a symbol of shame. It is a symbol of shame. It is a symbol of death. It is a symbol of suffering. Wala pa ako nun.
hindi pa ako pinapanganak. But if you can read the history, the road to Rome, in both sides, there were crosses. And there are people hung on the cross to shame those who contradict the government. Those who try to topple the regime, they are being crucified. And some of them, especially during the time of Nero, they are being burned so that they will light the road. Can you imagine the smell? The smell of cadaver. Ha? Hindi ko alam kung kayo nakaamoy na ng patay. Ano po? Mabaho, masangsang. Ha? Hindi yun ang ating ginugunita sa araw na ito. We are exalting the cross where Christ died. Second, my father is a Protestant. So, nung kami maliliit, para walang gulo sa bahay, sa umaga, simba kami sa Protestante. Sa hapon, simba kami sa Katoliko. Ano po? Dalawang simba. Ha? Dalawang simba. Kainaman na. Di po ba, no? Kailangan sumama sa parehas. Pero, tinatanong ko ang tatay ko dahil siya ay hindi lamang nagsisimba, kundi lingkod, as servant in his own church. You will notice the cross in the altar without a corpus. Without a corpus. What is the corpus? The body of Christ. Ano po? A cross with a body is called the crucifix. A cross with the body, with the corpus, is called crucifix. A cross without the body, simply called a cross. Ano po? So, tinatanong ko ang tatay ko, bakit kayo walang corpus? Ang sagot ng tatay ko ay, kasi muli nang nabuhay si Jesus, wala na siya dyan. Wala na siya. Tama din naman, di po ba? No? Kaya lang, pag tinitingnan mo yung cross, magkakaroon ka ng idea na ang nagligtas sa iyo ay ang krus, hindi ang Diyos na nabayubay. We are saved by the God who allowed Himself, humbled Himself, being obedient even to the point of death, to the point of being crucified. Ang nagligtas ay hindi yung crucifix. Ang ligligtas ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ano po? Kaya, yung unang pagbasa, para maintindihan nyo, ano sabi ng Diyos kay Moses? You put a sarap in the pole. It is not the pole that saves the people. It was the sarap. What is a sarap? It's the same word with seraphim. If you have heard the word seraphim, hello. Alam niyo ba yung seraphim? Hindi rin. Ay, uwian na tayo. Ano po? Ha? Seraphim are winged creature. May mga anghel na seraphim. Ibig sabihin, may mga pakpak. Hindi lahat ng anghel may pakpak. Only the seraphim. So the sarap is a winged creature that being put in the pole. Kaya, para mas madali, siguro naman nakakita na kayo ng logo ng medicine. Hindi pa rin. Ano ba naman yan? Ano tinitingnan ninyo? Ha? Logo ng medicine. Ano po? Ang logo ng medicine ay dalawang ahas. May pole sa gitna na may pakpak. Ano po? O, pag-uwi nyo na lang, tingnan nyo na lang mamaya. Tingnan nyo na lang. Huwag nyong antayin ma-hospital kayo. Yan pala. Na-hospital ka tuloy dahil hindi mo alam. Di po ba? It is not the sarap that we are talking about. It is from a Greek god. Ano po? Yung logo ng medicine
Hindi sa first reading yun. Ano po? It's from Greek mythology. The same principle that they consider the snake as a source of healing. Healing. Ano po? Now, you look at the sarap. Not the snake, the sarap. The winged creature. My dear friends, my brothers and sisters, please listen to this. The second reading says, He humbled himself, obedient to the point of death on the cross. The key word is not the death on the cross. The key word is humble. Humble. Everything can be done by Satan. Take note. Everything can be done by Satan. There's nothing we can do that Satan cannot do. You can fast, Satan don't eat. You can work hard, Satan don't rest. Name it. There is only one thing Satan cannot do. And what is that? To humble himself. To humble himself. Kaya nga, mahalaga yon. We are called to humble ourselves. Hindi tayo inaatasan ng Diyos na magpapako sa krus. Magpunta kayo sa Pampanga. Doon kayo magpapako. Di po ba, May nagpapapako doon pag mahal na araw. Di po ba, At pag napasama ang pako, minumura niya yung nagpapako. Masakit! PI, di ba, Kasi lahat drama, hindi po ba, Hindi. We are called to be humble because the only one who can follow Christ are those who can carry their cross. If you want to follow me, take up your cross and follow me. At may kanya-kanya tayong krus sa buhay. May kanya-kanya tayong krus sa buhay. Ang krus ko, hindi nyo krus. Ang krus nyo, hindi ko krus. Ang krus ng asawa mo, hindi mo krus. Kasi baka ikaw ang krus niya. Di po ba? Di ba? May kanya-kanya tayong krus sa buhay. At marahil, kailangan nating maintindihan na marami sa atin ang hindi maliligtas. Hindi dahil hindi natin kilala ang Diyos, kundi hindi natin kayang magpakumbaba at bitbitin ang kanya-kanya nating cross. Many of us, my dear brothers and sisters, only follow Christ to the point of convenience. Many of us follow Christ only to the point of convenience. Many of us give only to the point of convenience. Many of us serve only in the point of convenience. Many of us forgive only to the point of convenience, not to the point of carrying one cross. Kaya magandang itanong sa hapong ito, ano kaya yung pinabibitbit sa iyo na cross? Ano yung pinapayapos sa iyo ng Diyos na ayaw mong yapusin? Katotohanan na ayaw mong tanggapin. Di po ba? Ayaw mong tanggapin. Ang kasalanang ayaw mong aminin. Pinapaganda natin ang mukha ng kasalanan. Pero hindi nagbabago ang kasalanan.
Kaya hindi tayo nangungumpisal. Di po ba, no? Hindi tayo. Marami sa ating komunyon ng komunyon na hindi nangungumpisal. Hello? Marami sa atin ang nangungumunyon na hindi nangungumpisal. Bakit hindi tayo nangungumpisal? Kasi sinasabi natin, wala naman akong kasalanan. Yun ang kasalanan mo. Yung iniisip mo na wala kang kasalanan. Di ba? Walang umaamin sa atin na tayo'y nagchichismisan. Mayroon pa bang umaamin ngayon na nagchichismisan? Facebook is an electronic gossip. Kaya kung ikaw ay nagpi-Facebook, bahagi ka sa mga makabagong chismoso at chismosa. Yung pinapasa-pasa mo, yung mga nepo, di ba? Na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. Ilan sa atin ang nagpapasa sa Facebook, sa Messenger, na mga bagay na hindi natin talaga pinagnilayan. No? Father, di naman chismis yun. Sharing yun, sharing. Sharing. Ayun. Hindi ka makakapasok sa langit dahil magaling kang mag-share. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, are we humble enough to accept that we are at fault? Sa panahong ito, na kung ano-ano ang nangyayari sa Senado, sa Kongreso, lahat doon nakatuon. Kung ano-anong rally ang paanyaya, tumigil kayo. Ano po? Ano mangyayari sa atin? Magkakaroon tayo ng bagong revolusyon. Tapos magluluklok tayo ng lumang korap. Di ba? Wala. Hindi ang pamumuno ang dapat palitan ang ating mga kalooban. Inuulit ko, paltan mo man ang namumuno, kung hindi natin papalitan ang ating mga kalooban, wala tayong magandang kinabukasan. Kasi tayo naman ang nagluklok. Ay, hindi ako. Tayo. Di po ba na? Tayo. Pinagmamalaki nila ng boto mo'y 500 lang. Grabe. Pinagmamalaki na nila yon. Hindi na sila nahiya na sila'y namimili ng boto. Mga minamahal na mga kapatid. Itong ating nararanasan, meron ba tayong kababaang loob na tanggapin na ito ay ating mga kasalanan? Hello? Di po ba, anak? Kaya ang tanong ko sa mga magulang, kaya mo bang tanggapin nanay, tatay, na kaya nagkaganyan ang iyong anak ay hindi dahil sa lipunan, kundi dahil sa iyo? Hindi mo itinatama. Natatakot kang magalit. Di po ba, ano? Natawa ako kasi mayroong nag-post mukha ni Sylvester Stallone. Pasa-pasa ang mukha. Ano po? Pasa-pasa ang mukha. Tapos, may isang post na ang bata ay sinusuyo ng nanay. Ha? Sinusuyo ng nanay at sumasagot ng pabalagbag ang anak. Can you imagine? Sinusuyo ng magulang ang anak na baluktot ang pag-uugali. Ano lang ang post ni Sylvester Stallone? Kung ito'y panahon namin, ganito mukha mo. Di ba, no? Tama naman. Di ba, no? Panahon ko yun. Subukan mong suwayin
Ha? Talagang maglalapnos ang iyong puwit at hita, dala ng iyong katigasan ng ulo. Di po ba, no? Ha? Ngayon, hindi na. Bawal na magsalita ngayon. Father, masakit ang iyong mga salita. Di ba? Kasi ayaw na natin pag-usapan ang ating mga pagkukulang. My dear friends, my brothers and sisters, huwag niyong kakalimutan ito. Wala nang ibang Jesus. Wala nang ibang mapapako pa. Magpapako ka man, wala kang halaga. Di po ba? Hindi kailangan ng Diyos na ikaw ay magpapako. Ang kailangan ng Diyos, ikaw ay magpakumbaba. All are invited to be humble, including myself. Be humble to the point of death. Even though we will not do that, because God will never allow that. But at least, we carry our own crosses. Anak, mag-aral ka. Para yan sa iyong kinabukasan. Dahil alam namang magulang, ang hirap ng mga walang pinag-aralan. Magsumikap ka. Sapagkat pag hindi ka nagsumikap, alam ng lahat ang iyong bukas. Minsan, hindi naman talaga mahirap. Disiplina lang ang kailangan. Di po ba? Hindi naman talaga mahirap. Disiplina lang ang kailangan. No? Kaya yung mga hindi lumaki ng disiplina, alam ng bawal ang kinakain, anong sinasabi? Konti lang. May gamot naman. Di po ba, ano? Pag pinagbawalan mong kainin, patayin mo na lang ako. Patayin mo na lang ako. Di ba? Nangangatuwiran. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. We only revere, we only give reverence, we only give an exaltation to someone, to something in relation to Jesus. Amen. Again, my brothers and sisters, we give reverence to whom or to things only in relation to Jesus. Second, tayo mga Katoliko, hindi tayo nagmemorya ng Bible verse. Di po ba, ano? If there is a verse you can remember John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him might not perish but have life eternal. Ano po? Kahit yun lang ang memoryahin nyo. That is the summary of the Bible. Ano po? Summary of the Bible. And third, if there is one thing you can do that Satan not capable of doing, what is that? Humility. Be humble. Be humble. And lastly, whatever you are suffering, offer it to God. Offer it. Offer it and do it for God to make it holy. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.